Welcome to Donmar TV News Channel. Sa gitna ng mga usapin ng mga aspirant na placeholder lamang umano para sa ibang kandidato, nanindigan si Senator Christopher Bongo na desidido na siya sa pagtakbo sa pagka-vice-presidente. Ayon sa senador, ang desisyon ni Pangulong Duterte na magretiro na sa politika ang nag-udyok sa kanya at sa partido na tanggapin na ang hamon at tumakbo sa vice presidential race. Kailangan anya na magpapatuloy ng mga adhikain ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban at ng Administrasyong Duterte. Samantala, umatras na sa senatorial race ang veteranong broadcaster at dating vice-presidente na si Noli De Castro. Sa pahayag na inilabas ng Partidong Aksyon Demokratiko kung saan kabilang si De Castro, sinabi nitong napag-isip-isip niyang mas makatutulong siya sa pagbibigay boses sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pamamahayag. Nagpasalamat din ito sa lahat ng sumuporta sa kanya sa naging planong pagtakbo sa Senado. Nirerespeto naman ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na siyang presidente ng Aksyon Demokratiko ang desisyon ni De Castro. Personal reason niya. No, wala akong liberty to tell you with due respect to Kabayan Noli De Castro, and I believe and I support this decision because there is a personal reason behind it. Ikinalungkot naman ng partido ang desisyon ng mamamahayag, ngunit mananatili pa rin anilang miyembro si De Castro ng Aksyon Demokratiko. Samantala, hindi naman isinasantabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang pagtakbo bilang senador. Hindi naghain ang kanyang Certificate of Candidacy si Bello, ngunit inamin nito na kapatid niya ang Silvestre Bello Jr. na naghain ng kandidatura sa huling araw ng COC filing sa ilalim ng PDP laban. Hindi ko naman siya mapigilan na. Matagal na kami din nag-uusap ng kapatid ko kasi medyo malungkot siya mula nung namatay yung aking hipag, yung asawa niya. Medyo nag-recluse siya. Anya, maaari nang ikonsidera ang pagiging substitute candidate pero nakatutok muna anya siya ngayon sa kanyang responsibilidad bilang kalihim ng DOLE. Sabi ko nga, kung nauukol, bubukol, kaya hindi muna ako nag-file. So ngayon, kung the opportunity will come, then I will probably consider. Nandiyan ang possibility. That's a possibility kasi depende nga talaga kung what will be good for our country. Pinapayagan ng Commission on Elections ang substitution hanggang November 15. Ating isa sa mga inaabangan itong galawan po ni Senator Manny Pacquiao. Kaya ko po ginawang topic ito. Kung yung mga gunita, doon po sa nakaraan kong mga video, mga 2 months ago, tiniskas ko na rin po itong about Manny Pacquiao. Especially yun po kanyang sinasabi na talamak na graft in corruption sa ating pamahalaan. So napakahalaga po na ito ay patunayan at huwag nating kalimutan dahil napakatindi po ng kanyang expose na yan. Sabi nga nila, pasabog. Kung ito mga gunita, kung di ako nagkakamali, last July, nitong taong ito, 2021, niya pinaputok yan bago siya umalis papunta ng Estados Unidos para doon sa kanyang pinakahuling boxing. Okay? Na napakaraming mga dokumento na nilabas sa social media at sa press conference na nagpapatunay na may mga korupsyon daw. Tinukoy niya ay 3 departamento, kung di ako nagkakamali. Department of Health, Department of Social Welfare Development, DSWD, at saka DENR, at iba pa. Sabi niya, meron siyang matitibay na mga ebidensya. May mga recorded at mga video na magpapatunay sa talamaan niyang korupsyon sa Duterte administration. So parang pasabog talagang dating. Pero hindi naman siya nagbigay ng detalye. Kaya lahat tayong mga Pilipino nabitin. At nakita ito sa buong mundo, hindi lang ho sa Pilipinas. Dahil kilala si Manny Pacquiao sa buong mundo bilang boxer. Pangalawa, senador yan ng Republika ng Pilipinas. At sinabi niya may korupsyon, so ang pagpapatunay ay ating hinihintay ng lahat. At ang pangako niya ay pagbalik niya galing ng Amerika, ilang buwan na siyang nakakabalik. Wala pa rin ho siyang napapatunayan. So yung kanyang pasabog na sinasabi sa graft in corruption sa gobyernong ito, ay parang watusin na lang. Hindi lang loses watusin na talagang wala Nasaan na yung mga video? Nasaan na may recorded na magpapatunay na mayroong korupsyon? So kailangan mong gawin ito, Senator Pacquiao, dahil kung hindi mo mapapatunayan at wala kang maipapakitang ebidensya, ikaw ang sumisira sa sarili mo. Yung political career mo masisira dito. Kasi senador ka At kung hindi mo mapatunayan ito, parang wala kang isang salita. Or paninira lang o political lang ang gimmick mo.
Ay ngayon, kandidato ko pang presidente. Siguro ito yung pinakamalaking hamon sa'yo sa karera mo sa politika. Na ang lahat ng sinasabi ay dapat may kaakibat na pagpapatunay o ebidensya. Dahil hindi ho pwedeng basta na lang nagsasabi ng walang ebidensya dahil kayo po ay isang senador ng Republika. Kahit nga yung mga pangkaraniwang tao, pag may sinasabi, hinahanapan ng ebidensya, kayo pa. Nasa na, senador? Inuulit ko, nasa na ang pagpapatunay? Hindi ka naabala. Ibig sabihin, mahaba ng panahon. Kung noong araw, naintindihan po namin at naintindihan ko at ang taong bayan na wala kang mailabas dahil busy ka sa Amerika sa iyong pagtitrain at boxing. Ngayon, tapos na eh. Nagretiro ka na sa boxing. Bakit itong sinasabi mo until now ay wala pang kaliwanagan? Ano ito? Paninira lang? Ano ito? Talagang ginamit mo lang publicity? Na akala mo'y makakatulong sa iyong karera sa politika? Nagkakamali ka, senador. Hanggat hindi mo napapatunayan ito, hindi ka makakalimutan ng taong bayan. Alam mo, kaya napakagandang challenge nito. Kung mapatunayan mo ito, may pag-asa kang manalo sa kung ano man laban mo. Dahil baka maniwala sa iyong tao. Kung mapapatunayan mo. Pero mahabang proseso yan dahil hindi naman pwedeng akusasyon ng walang pagpapatibay. At ang pagpapatunay dyan at pagpapatibay yan ay pagdilala mo sa korte. At nanalo ka na talagang mayroong korupsyon, ayan. Pwede kang suportahan. Ang problema, panahon na ang kalaban mo. Kalaban natin lahat. Ilang buwan na lang, eleksyon na. O, ano ibig sabihin yan? Ginamit mo lang. Tapos kung wala kang pagpapatunay, huwag kang magtaka kung bakit matatalo ka. Dito sa labang ito, napakatindi ng pinasok mo. Presidential candidate. Kung re-electionist ka o balik sa Senado, baka medyo pwede pa. May laban ka pa. Pero presidential itong tinayaan mo. Pagkatapos wala ka namang pagpapatunay sa sinabi mo. Ano ito? Naglaro ka lang? Nanira ka lang? Sa paniniwala mo, makukumbinsi mo ang taong bayan? Hindi po ganong kababaw. Hindi ganong kadali mapaniwala ang taong bayan kung walang pagpapatunay. Inuulit ko, pangkaraniwang tao, pag nag-akusa, hinahanapan ng ebidensya, ay ikaw pa na senador. Kaya, Senador Pacquiao, kung sino man ang nag-advise sa iyo, at alam ko namang ikaw ay maaaring ginamit lang kung sino mang nasa likod nito, yan ang habulin mo. Yan ang papanagutin mo. Yan ang sumira sa political career mo. Yung nag-advise sa iyo, sa iyong expose na ito ng wala namang ebidensya. Until now. Pero may panahon pa. Ilang buwan pa o linggo pa. Kung gusto mo, ilabas mo. Sabi mo, sa Blue Ribbon Committee mo dadalhin. O anong nangyari sa Blue Ribbon Committee ng Senado? Ala naman eh. Kung dinala mo sa korte, di mas okay pa. Pero wala ka naman dinala sa korte. Wala ka namang malinaw ding pagsusumiti sa Senado tungkol sa investigasyon. So, ibig sabihin, lahat yan verbal. Senator Manny, hindi ho pwede ang verbal sa pag-aakusa. Dahil ang inaakusahan mo, buong gobyerno or Duterte administration. So, negative yan. Hindi po maganda yan. Sana next time, kung meron ka pang mga gustong sabihin, ay may kaakibat ng dokumento at pagpapatunay dahil kung hindi, patuloy na sisira sa'yo. Patuloy na masisira ka sa ginagawa mo. Hindi ito katulad ng boxing na pag sinuntok ka, gaganti ka lang, tapos na. Or sinuntok ka, hindi ka nakaganti, okay lang. Hindi, politika ito. Akusasyon, korupsyon, katiwalian, masamang gobyerno. Yun ang dating ng paliwanag mo. Sinasabi mo nung bago ka umalis eh. Binitin mo ang lahat ng mga mamamahayag sa Pilipinas. Binitin mo ang lahat ng mga Pilipino. Bitin until now. Kaya ang challenge, ilabas mo kung meron kang dokumento, kung wala. Tapos ang maliligayang araw mo. Hindi nakukuha sa pera. Hindi nakukuha sa pasikatan o kilala ka ang pagkuha ng posisyon. Importante man para sa iyong kaalaman, kredibilidad. Meron ka ba nun? Pagpapatunay, meron ka ba nun? Importante lahat yan. Kung wala, wala ka rin. Wala ka rin makukuhang suporta sa taong bayan. Sa nalalapit na eleksyon at mga darating na eleksyon, magiging record mo na ito. Kahit bumilang pa tayo ng maraming panahon, pag iso ng korupsyon ang topic mo,
Magiging record mo ito pag hindi mo napatunayan. Sa susunod na mga taon at pagkakataon magsalita ka about korupsyon, wala nang maniniwala sa'yo kung hindi mo ito mapatunayan.